It's time for DJ Raqi's Secret Files. I heard you shouting. Ang sabi mo, papatayin mo ang sarili mo pag hindi ako lumingon. Naaalala mo pa ba noong sinabi mo na hindi mo ako sasaktan? Eh yung pangako mo na hindi mo ako iiwan sa simpleng dahilan. Kasi ako naaalala ko lahat. I even remember how we first met. January 2015. We were both 17 back then. You were introduced by my gay best friend. Kenneth ang sabi mong pangalan. Isang transferee. Una pa lang, binalaan na ako ng kaibigan ko na wag ma-fall sa'yo. Kasi for sure, lolokohin mo lang ako. Sabi ko naman, I would not fall for this person. Don't worry. June 2015. Nag-confess ka ng feelings mo sa akin. Napangiti ako kasi feeling ko, gusto din kita. Kinain ko yung sinabi ko na I will never fall for you. Sa totoo lang, takot ako na pumasok sa isang relasyon. Takot akong masaktan. Nanligaw ka sa akin ng 1 taon. Nakita ko lahat ng effort mo. Na-appreciate ko lahat. Kaya nag-risk ako. Sinagot kita at doon mo sinabi na, pangako, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwan sa simpleng dahilan. Pinanghawakan ko yon. Kasi ang alam ko, totoo lahat ng sinabi mo. Until we became official. Alam ng family ko. Noong una, ayaw nila sa'yo pero pinaglaban kita. Sinabi ko din sa best friend ko na tayo na. Sa 2 buwan na magkarelasyon tayo, masasabi kong naging masaya ako at kontento. Kasi nagkaroon ako ng isang boyfriend na katulad mo. Almost perfect. And then one day, my best friend called me. At ang sabi niya, "Girl, may girlfriend pala sa Maynila yung jowa mo. Her name is... They've been together for almost 2 years na." I ended the call at nag-Facebook. Sinearch ko yung pangalan ng babae. At nakita ko yung picture ninyong dalawa na magkayakap doon sa profile picture niya. I confronted you. Ang sabi mo, matagal na kayong hiwalay at ako ang mahal mo.
Naniwala ako. Nagpakatanga at nagpakabulag sa pagmamahal ko sa'yo. Lumipas ang panahon. Okay naman tayo. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagbago ka. Naging cold ka. Papauwi na tayo noon galing sa school. Tinanong kita kung anong problema. Pero wala akong nahintay na sagot galing sa'yo. Sa isip-isip ko na lang, baka stress lang siya sa school. Kasi college student tayo noon eh. Hindi na uli ako nagsalita hanggang sa makarating tayo sa bahay namin. I was about to go inside, but you stopped me. Cool off muna tayo. Yan ang mga katagang lumabas sa mga labi mo. Bakit? May nagawa ba ako? Bakit naman cool off all of a sudden? Yun yung mga salitang ayaw lumabas sa labi ko. Hindi ko kayang itanong sa'yo yung mga yon kasi natatakot ako na magalit ka at hiwalayan mo na ako ng tuluyan. Kaya kahit puno na ako ng katanungan, tumango lang ako. 2 weeks. After 2 weeks, bago ka uli nagparamdam. Ipinagpatuloy natin yung relasyon natin. Ramdam ko na may nagbago sa'yo. You became possessive. Aaminin ko, naging mahirap na sa akin ang mga araw na magkasama tayo. In-unfriend mo lahat ng mga kaibigan kong lalaki sa Facebook. Kinwestiyon mo yung pagmamahal ko sa'yo. And lastly, you made me choose between you and my best friend. Sabi mo nagseselos ka pagkasama ko siya kahit na bakla siya. Biruin mo, nagseselos ka sa bading sa bakla. Binantaan mo din ako na iiwan mo ko kapag ang kaibigan kong yun ang pinili ko. Pinili kita. Ipinagpalit ko ang best friend ko sa'yo. Mahal kita eh. Pinapili mo pa din ako. Kung ikaw o ang pamilya ko. Sa mga tanong mong yan, doon ako nabibigla. Binantaan mo din ako na iiwan mo ko pag pamilya ko ang pinili ko. Then we're done. Sabi ko sa'yo. Tumalikod ka na at lumayo. A part of me wanted to ask you to stay. Pero a part of me says, wag na lang. Kasi yung idea na kapag yung isang tao mahal na mahal ka, hindi ka niya papagpiliin. We broke up na walang closure. January 2017. For the past 2 months after we broke up, I tried to move on. Ikaw ang first ko. Ikaw din ang first heartbreak ko. Ready na akong i-let go ka. Pero, nagparamdam ka uli. Asking for another chance. I gave you a second chance. Feb 2017. Lumabas tayo. Masasabi kong nagbago ka nga kasi
Naging sweet at loving ka ulit. Pero parang malas ata talaga ako. Kasi you question me again about my love for you. Ang sabi mo, kung mahal mo talaga ako, ibigay mo na sa akin yung buong pagkatao mo. You never loved me. Naaalala mo pa ba noong pinaglaban kita sa mga magulang ko? It made me think na para bang I fought to be lied to. Fought to be taken for granted. I fought to be disappointed. And fought to be hurt by you. So now, I'll start fighting to let you go. Goodbye, Kenneth. I smiled at you as I walk away. Never said a single word. Pero narinig kitang sumisigaw. Ang sabi mo, papatayin mo yung sarili mo pag hindi ako lumingon. I can't believe I loved and dated a psycho. Iniwan na kita sa labas ng restaurant. Ikaw na yata yung huling lalaki na papapasukin ko sa buhay ko. Hindi ko alam kung magmamahal pa uli ako dahil sa mga ginawa mo. Takot na akong masaktan pang muli. A second chance doesn't always guarantee a happy ending. Sometimes, it is just a chance to end things right. Itago niyo ako sa pangalang kay Ilani, 21 years old. And this is my secret file.